Pansin nyo din ba na para yatang pahirap ng pahirap ang buhay ngayon? Pataas ng pataas ang mga bilihin, pero ang sahod kakarampot pa din. Ito ang kadalasang sitwasyon ng marami. Pero hindi naman pwedeng sumuko na lamang tayo. Lalaban at lalaban pa din habang nabubuhay tayo sa mundong ibabaw. Kaya naman sa video na ito ay share ko sa inyo ang 6 na paraan para dumami ang pera kahit na gaano pa kahirap ang sitwasyon mo ngayon. Ang mga ideas at prinsipyong ating mababanggit ay maaari mong gamitin para magkaroon ng mas malaking chance na makaangat sa kung anong sitwasyon ang meron ka ngayon. Pero bago ko simulan, welcome and welcome back to Filipino Success. Please like this video para makatulong ka sa ating channel na mas marami pa tayong mabot. Subscribe with notifications on para wala kang ma-miss out sa mga bago nating uploads. Now kung ready ka na, let's get started. Number 1, magkaroon ng money mindset. Kung magsisimula ka sa walang-wala, ang una mong pwedeng baguhin ay ang mindset mo dahil libre lamang ito. Kapag iba kasi ang mindset mo patungkol sa pera, yung iniisip mo na imposible kang yumaman, wala kang pagkakakitaan, walang pag-asa, walang skills, iba't ibang excuses na madalas nagiging hadlang para kumilos ka, ay malamang ito nga mangyayari sa iyo. Dahil ito ang tumatakbo sa utak mo, ito din ang nakikita mo sa hinaharap. Negatibo ka sa lahat ng mga bagay na lahat ng patungkol sa pera ay hindi pwede o imposible para sa iyo. Pero kung mapapalitan mo ang negatibong mindset ng positibo, ay mababago ang pananaw mo sa buhay. Marirealize mo na kaya mo pala o posible naman palang umasenso. Kaya makakaisip ka ng mga paraan at magagawan mo din ito ng diskarte para kumita ka ng pera, higit pa sa dati mong kinikita. Dapat mo ding maunawaan na magiging mahirap ang sitwasyon. May mga pagkakataon na may iisip mo na baka hindi nga ito para sa'yo. Pero dahil alam mong mga balakid lamang ang mga ito, ay lalo ka pang magsusumika para makaalis sa kasalukuyan mong sitwasyon. Nakikita mo ang hirap ng pinagdaanan ng mga taong nagsimula sa wala. Na kung kaya nila, malamang ay kaya mo din. At tulad nila, dapat maniwala ka din sa sarili mo at samahan mo ang paniniwalang ito ng tamang mindset patungkol sa pera. Number 2. Gamitin ang skills at experience. May mga taong mabilis sumuko dahil sa hirap ng buhay at mga naging karanasan nila noong una. Kesyo, walang maayos na trabaho, walang oportunidad, at marami pang ibang dahilan. Pero dapat mong maunawaan na hindi palaging oportunidad o trabaho ang lalapit sa iyo. Ikaw mismo ang maghahanap nito at madalas, kahit nakita mo na ang mga ito, kailangan mo pa ding pagtrabahuan para makuha ito. Minsan pa, ikaw mismo ang gagawa ng oportunidad o trabaho para umasenso ka. Huwag mong iasa sa swerte ang mga ito. Gamitin ang skills at experience na meron ka. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o mamuhunan ng malaking pera para makapag-umpisa ka na. Ano-ano ang mga skills at experience na na-acquire mo sa buhay mo? Alin dito ang pwede mong gamitin para kumita ka ng pera? Sa panahon natin ngayon, halos lahat pwedeng pagkakitaan. Kahit nga pagpapatawa o mga kalokohan pinagkakakitaan na din. So kanya-kanyang skills lang yan. Ang mahalaga, wala kang tinatapakang tao at hindi ka nanlalamang. Sa halip na magreklamo ka sa sitwasyon mo ngayon, tanungin mo ang sarili mo kung ano ba ang pwede mong gawin gamit ang iyong skills at experience para makaalis dito. Number 3. Maging aware sa lifestyle inflation. Kapag nag-umpisa ka ng kumita ng pera, huwag magpapadala sa lifestyle inflation. Marami kasi sa atin as soon as kumita na ng pera o tumaas na ang kinikita, binabago na din ang lifestyle. Kumbaga ina-adjust nila ito depende sa kinikita nila. Kaya kadalasan kung ano ang sitwasyon nila noon, ganun pa din hanggang ngayon. Hindi masamang i-treat ang sarili paminsan. Ang hindi maganda ay yung sinasanay natin ng ating sarili na umaangat ang lifestyle dahil na-afford mo na. Huwag tumulad sa mga taong kapag kumita ng malaki, parang milyonaryo kung gumasta o yung tinatawag nating one-day millionaire. Tandaan natin na hindi unlimited ang pera kaya matuto tayong gastusin ito ng tama. Hindi masusukat ang yaman ng isang tao sa mga panlabas na meron siya. Sa mamahaling damit, magarbong gadgets, salahat-salabat na alahas, kundi sa kung gaano kalaki ang naitatabi niya sa oras ng pangangailangan. Number 4. Huwag sayangin ang oras. Isa sa pumipigil sa pagpaparami ng pera ay ang pagsasayang ng oras. Time is money. Kung hindi mo alam paano gamitin ang oras mo sa makabuluhang bagay, ay lalo kang maghihirap. Ang dapat mong gawin ay i-utilize ito para mas dumami pa ang pera mo imbis na maubos o masayang lang. Palagi mo i-prioritize ang mga bagay na kikita ka ng pera.
Kung ang majority ng ginagawa mo araw-araw ay pag-scroll sa social media, panonood ng TV, paglalaro ng computer o mobile games, ay malamang nasasayang ang oras at pera mo. Posible din na kapag wala kang ginagawa ay nag-online shopping ka naman ng mga bagay na napanood mo lamang at hindi mo naman talaga kailangan. Kaya ganun din, ubos pera pa din. Kaya mahalagang mabawasan mo mga ganitong walang kwentang habits. Kung hindi ito nag-generate ng income, then niloloko mo lang ang sarili mo. Gamitin mo ang oras na sayang mo sa mga ganitong activities para kumita ng ekstrang pera. Maaari kang maglaan ng oras para mag-upskill o mag-aral ng negosyo. Number 5, iwasan ang bisyo. Isa sa mga nakakapagpabagal ng progress mo pagdating sa pag-abot ng iyong mga goals ay ang bisyo. Kahit anong bisyo yan. Kung gusto mo talaga makaahon sa sitwasyon mo ngayon at mas dumami pa ang pera mo, dapat mong maiwasan ang mga ganitong uri ng distractions o addictions. Una sa lahat, wala ka namang napapala sa mga ito kundi panandali ang kasiyahan o satisfaction lamang. Hindi ito nakakatulong para maging mabuting tao ka at lalong hindi din ito nagbibigay sa iyo ng pera at madalas gumagastos ka pa. Karamihan pa sa mga bisyong ito ay nakakasama pa sa kalusugan mo. So, wala ka talagang panalo pagdating sa bisyo. Kaya kung tunay kang determinado para magtagumpay, kailangang willing ka ding mag-sacrifice ng mga bagay na wala namang ambag sa pag-angat mo. Number 6, damihan ang savings. Marami sa atin na kaya hindi nakakausad sa buhay ay dahil masyadong marangya, magastos o maluho. Yung iba porket malaki ang kinikita ay akala mo kung gumastos ay hindi nauubos ang pera. Pero baliwala ang laki ng kinikita mo kung hindi ka marunong mag-manage nito. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, isang sikat na entrepreneur at author, "It's not how much money you make, but how much money you keep." Kung gaano karami ang perang kaya mong itabi, ang magdidetermine kung gaano kabilis mong maabot ang financial goal mo. Kung kumikita ka ng 100,000 kada buwan, pero ang gastos mo ay umaabot ng 99,000, ay talo ka pa din ng taong kumikita lamang ng 25,000 pero nagtatabi ng 5,000 kada buwan. Kailangan mo lang magkaroon ng long-term vision at hindi yung puro instant gratification na deserve mong gumastos para sa sarili mo. Mga luho na sa paglipas ng panahon ay lumiliit o nawawala ng value. Kung gusto mong mas dumami ang pera mo ay dapat mag-focus ka sa hinaharap. Mag-ipon hanggang may resources ka. Ilan lamang ang ating mga nabanggit para mas dumami ang pera mo kahit mahirap ang iyong sitwasyon. Sana makatulong ito sa iyo at i-share mo din sa mga kakilala mong kailangan ng ganitong aral. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.